So, ang nangyari noon na kumbaga parang masakit din sa akin kasi classmate yung namatay. Tapos yung isa tao ko rin, yung junior, kumbaga yung kalaban kasi, ang nangyari, nakalitersi sila. Ngayon is yung kalaban, kumbaga yung trail, naglagay sila ng tao doon, yung gwardiya. Ngayon ang nangyari is yung leading, pagputok, kumbaga grabing lapit lang kasi harapan eh. Sinong unang pumutok? Yung trupa kaso dati siyempre dati na nakapaksol yung mga yan, may mga pisto yan eh. So, kampo na pala yun? Hindi naman sila temporary camp? Oh, parang ganun. So, siyempre yung trupa nag-skirmisher pa ganyan sa harap kasi siyempre ang focus na doon sa harap. Sa harap kasi may nakita. Pero yung kalaban pala naka-leader C. Yun yung parang sa loob kayo? Oh, parang napasok kami roon sa gitna. Oh, sa gitna. Parang ganun nangyari. Nasa ano sila bandang kanan. Pag ganyan sila. Pero ang binunggo ng trupa yun nandun sa harapan. Yung nagwawaswas ay yung nandito. Yung galing kanan. Parang na-shoot kami sa killing zone. Oh, tapos ngayon siyempre atras ng kaunti yung tropa, tapos grabing yung fire din ng tropa hanggang sa inassault din namin. Pero yung one team namin na leading, walop yun na kumbaga puro wounded. Wala namang pan yung kumbaga dalawa lang talaga yung patay doon. Ang problema doon, isa lang yung na-declare namin. Kaya importante sa pag mag-operate, lalo na mga team leader, platoon sergeant, in case na may ma-engage talaga, dapat yung itinuturo sa atin sa school na i-account mo yung tropa mo. Yung, checkin mo talaga. Nangyayari kasi hindi lang yan sa school nang yayari na sabing part lang ng training. Totoo yan. Kasi ang nangyari doon sa amin, natawag na-declare na, ito yung patay. Tapos yung wounded, kasi ang dami ring wounded, sobra 16. Kasama dyan si Sir Dugan, Sir Mabasa. Tapos mga platoon sergeant, team leader, ang dami mga wounded. Ngayon, na-declare na isa yung patay. Dyan yung sa kwan, baba ng Mount Sinumaan. Tapos, nung medyo okay na, medyo kalma na, nagkikwentuhan na, parang Bulahan na lang yung trupa. Advice, siyempre, yung official namin, wanted na. O ngayon, kumbaga na-declare na siya na ito yung patay namin, ito yung wanted. Sabi nung battalion commander, i-forward mo doon, alimos, kahit mga 25 meters. Pinurad yung trupa. Yung isang team leader ko, si Sargento pa nun si dati, Sargento Paz, tinuturo niya, kinalabit niya ako. Sabi niya, Master, may trupa. Nakita namin yung trupa namin na isa doon, si Late Orquero, nakatuwad. Kumbaga yung damo hanggang tuhod. Yung damo na hanggang tuhod, siyempre yung uniforme natin noon, pag nakalagay ka dyan sa damo, hindi masyadong malata. Doon namin na patay na pala yung isang kasama namin. Kaya number one yun na importante talaga rin na kung halimbawa mag-engage na ganyan, yung trupa mo, i-account mo yan, bilangin mo yan. Akala mo okay lang. Kasi halimbawa, siyempre matuwa ka, maka-score kayo ng ganyan, maganda yung score nyo. Pero minsan nakakalimot, dapat importante talaga bilangin, i-account yung trupa. Tingnan mo yan. Kung ikaw ay platoon sergeant, kulitin mo yung team leader, tingnan mo yung trupa kung may tama yan or either hindi mo alam patay na. Ay ngayon, nangyari yun na ganun. Na hindi alam nga ng team leader na patay na pala. Nangyayari pala talaga. Totoo yung nangyayari yan ganyan. Paano nyo nahanap yun? Nadaanan lang. Kasi, siyempre, naka-skirmisher. Tapos sabi, forward kayo mga 25 meters. Pag forward namin doon sa unahan, nadaanan ng mismong team leader. Nadaanan doon na may isang patay. May trupa na isang patay doon. Kaya naging dalawa yung patay namin. Pero ang alam namin noon, isa lang. Saka mga wounded na, mga 16 siguro yung wounded. Parang pala kayo doon, Hindi naman sa nawalop. Kumbaga, siyempre, yung
maganda rin man yung pagka-plaster ng trupa, siyempre, kumbaga ranger nga eh. Kumbaga mga quick reaction yung mga nagkakataon lang talaga na mga minsan di man natin masasabi na lahat ng gira ay tayo ay panalo. Siyempre yung kalaban natin is may mga baril niyan at interesadong pumatay. Ngayon eh kumbaga nagkataon lang na parang yung unang burst talaga kumbaga yung tropa nangawandid-wandid na. O kasi siyempre pagputok man yan agad makikiramdam pa yung magraradyo pa yan saan mo ipalo ganito. Ang napuruhan yung leading. Yung leading yung napuruhan doon. Kaya isa rin yan sa kumbaga hindi ko malimutan na kung nangyari sa akin dahil ako nga mismo parang hindi ko na inisip yung sarili ko kung tatamaan ba ako, mamamatay ba ako dahil ang inisip ko yung tropa halos pinagtulong-tulungan namin, pinaghihila kung saan-saan para lang bigyan ng pangunang lunas. Yan, sinasirdugan. Oh, ongoing. Ongoing yun. Pero siyempre, andyan yung mga wounded. Yung tropa talaga, grabe kabisi na. Isa yung sa naging kabady ko si Sergeant Gano na nasa Kuman na may hawak ng 90RR. O pinilit ko siya na sabi ko, to kunin mo yung puno ng malaking kahoy na nasa likod mo ako. Ako yung platoon sergeant na ako na mismo yung nagdala ng bala ng 90RR doon. Ako na yung nag-assist doon sa kanya para lang makapaputok kami ng 90. Siguro nakapaputok kami ng mga 3 putok saka lang kumalma yung kalaban. Nung narinig na nila malalakas na yung putok na binabalik sa kanila ng trupa. Yun, doon yung kumbaga parang mag-withdraw na sila. Oh, withdraw na sila. Hanggang sa yung isip na nadamay pa rin doon. Isa rin yun sa masakit na pangyayari, trupa rin lang natin. Dapat number 1 talaga dyan, lalo na sa mga senior NCO, team leader, platoon sergeant, mga officer. Dapat panigurado kasi nangyari doon yung isip na nasa likod namin. Ang pagkaintindi ng isip ay pagkaintindi ng nasa taas yung MG. Akala nila naikutan na kami ng kalaban. Hindi nila alam kadugtong namin yung isip sa likod. So ano nangyari? Binanata ng kwan. MJ. Ng MG. Oh, putol. Pa. Yung isip. Misfire yun. Ay, automatic. Buti na lang kay malakas yung loob ng isang team leader natin, Master Ordon. Siya yung nagkuha ng radyo noon kay Sir Dugan. Tinawag, abort. Kasi tropa. O, trupa. Eh kung hindi natawag yun, di lalong damage. Oh, number 1 talaga yan, lalo na sa mga team leader, platoon sergeant. Dapat mabilis ka rin yung decision making, tapos yung trupa mo dapat intindihin mo na dapat secure. Di yung gamitin din natin yung yung sabi nga yung plano, yung kung ano yung magandang desisyon ng mga officer o tayo mga bilang isang senior NCO mag-suggest. Kasi tayo rin naman yung mga eksperyensado na mag-suggest kung ano yung maganda, huwag mahiyang magsabi sa mga officer. Kay siyempre sila ina-accept din naman nila yan kung okay ba o hindi. Hindi yung daanin natin ng puro tapang gamitin natin, hindi tayo mananalo ng gira dyan. Instead na mapaganda yung score, yung tao ay ma-secure, hindi. Kasi lalo lang tayong malalagasan yan kung ganun yung gagawin. Kung puro lang tapang. Ay, hindi ko malimutan dyan yung parang na-touch din ako ng time na nawandid ako. Nung nawandid ako, siyempre bilang isang platoon sergeant, kumbaga yung dahil sa maganda yung samahan natin ng tropa, lalo na dito sa Ranger, walang ibang tutulong kasi tayo rin lang. Kasi mismo na yung tropa ko nung nawandid ako, kasi akala ko patay ako,
Pero hindi nila ko pinabayaan, pinilit nila akong kunin kung saan ako na-wounded. O kasi lalo na yung mga junior at sa mga senior, yung mga junior maano natin yan. Kumbaga pakisamahan ng maayos, mahalin natin, i-treat natin bilang isang pamilya. Kasi pagdating sa bundok, walang ibang tutulong sa atin doon kung hindi tayo lang din. Yung mga junior talaga yung hihila dyan sa'yo. Yung mga junior yung magkukuha dyan sa'yo ingis na may mangyari sa'yo. Kasi sa naging experience ko, kasi akala ko patay ako eh. Masaan ka natamaan? Dito sa tagiliran. Pero yung kagandahan noon nung paggawandid ko, yung magazine, kasi yung bandoler natin siyempre sa harap. Ngayon yung magazine ko is dubli-dubli kasi yan, 2 patong. Ngayon yung tumama yung bala doon sa magazine, kumbaga hindi siya gaanong nakapenetrate. Hindi siya gaanong nakapenetrate. So, tumama mo na sa Tumama doon sa 2 magazine, tumagos, tapos tumama doon sa'yo. sa katawan ko. O nung nawandid na ako, tinakpan ko lang ng kamay pero tumingalan ako sa langit. Sabi ko, Lord, kayo na bahala sa pamilya ko kasi alam ko kung ito yung tama ko dito yung exit, patay ako. O ngayon, kumbaga parang tumulo na yung luha ko kasi siyempre, naisip ko na agad yung mga anak ko eh. Pero hindi mo pa chinik yung... Hindi ko muna chinik. Ang ginawa ko nun sa pangyayari na yon, sabi ko, Lord, kayo na bahala sa akin. Sabi ko, wag mo pabayaan ang pamilya ko. Sabi ko, tinanggal ko dahan-dahan yung, siyempre nakahiga na ako eh. Pero grabing volume fire. Grabing volume fire ng trupa. Ano yun, NPA? Hindi, Abu Sayyaf din. Oho. Ngayon, kumbaga, tawag ako ng tawag sa radyo sa sobrang kabisi ng mga officer. Ang lakas ng yung putok, grabing volume fire. Hindi na ganong marinig sa radyo. Ngayon, ang sumagot sa akin is yung battalion commander na. Sabi sa akin, Alimos, saan yung tama mo? Sabi ko, Tagiliran, sir. Sabi niya, malaki. Sabi ko, malaki, sir. Ipa-recover nyo na lang ako dito, sir. Nung i-recover na ako, medyo matagal pa eh, kasi malayo ako eh. Kasi nangyari na yun, nakiusap ako doon sa senior, sa officer ko na kunin yung harapan. Magpo-forward kami sa harapan, tapos pag nandun na kami, saka lang ako si-signal lang mag-forward. Kasi yung naging area namin doon is wala talagang cover. Yan, Hagunoy. Ang kalaban is malalaking punong kahoy. Kaya nagdesisyon ako na sabi ko kung pababayaan ko to, mauubos kami dito, maraming mawawan dito. Kahit wandid ka na, nakapag-isip ka pa rin. Hindi pa, bali before nangyari na nawandid ako, yun yung naisip ko na kunin yung mga kahon. Pagdating ko doon sa may, nung nakuha ko na yung pinaalam ko, doon sa CO namin, kay Sir Samunte, nung pagtaas ko ng kamay, siyempre nandun na kami sa unan eh. Kaya isusunod ko sila, ipo-forward, kasi yun yung plano para makuha yun. Yung area na yun na maraming kahoy. Pagtaas ko ng kamay na ganyan, ang lakas ng busis ko, sabi kong forward, doon na yung pagtaas ko ng kamay ganyan, bang! Dito. Kasi yung kalaban namin, bukod yun nasa harapan, mayroon din doon sa kabila. Nasa high ground pa ng kaunti. Oo, meron din. Kaya yung nagbubulyong sila, siyempre, kumbaga ang tropa, sa harap talaga yan eh. O tapos, kumbaga yung 45 degrees yung kailangan na nasa harapan. Kailangan wagwagan. May nagre-response galing sa labas. Yun, yung tamaan ako dito. Nung nakahiga na ako, Nung tinamaan ka, Ano? naramdaman mo kaagad. naramdaman ko yung, kasi para ako sinipa ng kabayo eh, dahil siyempre yung tumama sa magasin. Parang naganyan ako. Tapos, hinawakan ko lang na ganyan, mainit. Pero hindi ko agad tiningnan o ang ginawa ko, tinanggal ko yung bandulan ko. Tapos, nakahiga man ako. Hindi man Going ang perfect. ongoing yun, pero hindi ko na naisip na tama ako kasi iniisip ko ma-pray ako kasi nakakuan man ako nakalibel man na sa lupa. Ginawa ko, tanggal bandoler, yung uniforme ko inupin ko. Tapos tinakpan ko yung ilong ko, bintawan ko yung baril ko. Tinakpan ko yung ilong ko, kumuha ko ng hangin. Tapos pinigil ko. Ibinubuga ko yung hangin na pinigil ko siya na kung may lalabas.
Wala mang lumabas. Sa tainga ko man lumalabas yung hangin. Ibig sabihin yung walang butas. Wala mo ta. Oo, hindi tumagos. Doon ako nabuhayan. Sabi ko, Lord, thank you, buhay ako. Di doon na naman ako tumayo. Saka ako ni-recover ng drupa. Hinila na lang ako. Ang problema doon, yung nag-recover sa akin, tinamama sa titi. sa ari niya. Natamaan siya. Hindi naman siya, kumbaga, hindi naman talaga totally na tamaan yung sindro ng uti niya. Nadaplisan ba? Kaya dito man, pa ganyan. Yung bala pa ganyan. Siya yung naghila sa akin. Sabi niya, Master, yung utit ko. So, kaya, nung na-withdraw na ako, na-wanded ako, sabi ng, pero before yun, in-advise na yun si Lit Detalya. Yun yung namatay. May namatay din sa inyo. Oo, namatay. Si Lit Detalya. Ba't sa may wounded ka? May namatay pa. Oo, marami yung wounded. Tapos, ang sabi kasi ng battalion commander, Buk, i-recover mo ron si Alimos, dala ka ng tao. Ngayon, nung i-recover ako doon, tama lang ako dinala doon sa likod,